Hi! How are you? How are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel! So for today's vlog, ayan, silent lang muna tayo dahil natutulog pa ang mag-ama ko. Ayan si Babu at ayan naman si Sudi. Sa sahig siya natulog dahil di kami kasya tatlo sa kama. So nandito na kami sa bahay ng kapatid ni Sudi, panganay nilang kapatid, si Apa Klima. So nandito na kami at ako yung unang nagising at ako unang maliligo dahil 2 days na akong walang ligo nung nandun ako sa Hunsa. At ganito sila maligo kapag winter. Ito yung water rad ang tawag nila. So ayan, nakikita nyo ba yung tubig? Umuusok-usok pa. Hindi ko pwede hawakan syempre dahil may kuryente yan, no? So papakita ko sa inyo, yan yung tubig, umuusok-usok pa. So, ako unang maliligo dahil ako unang nagising. Dahil nilalamig na ako. Sobrang lamig kasi sa Hunsa. 2 days na ako hindi naliligo. Nakalimutan ko maghilamos kagabi, nung gabi na yan. So, tumutubo na naman yung mga pimples ko. So, nag-decide talaga ako na maligo ako today. Ayoko munang mag-ingay dahil natulog ang mag-ama ko. So, bye! Dora Baji. Yes. Say hi. Hi vlog. Oh. Say hi. Hi. Hi vlog. Dora Baji. Dora also. Dora, come here. Dora, come here. Hi. Hey. Say hi. Say hi. Hi. Dora, say hi. Hi. Say hi. Hi. Hello, Sen. Hello, Sen. Dora. Oba, Sen. Oba. Oh. Cute. Oy, slowly. Yeah, you make her cry. Why you do that? Slowly, no? Like this, oh. Hi, Sen. Hi, say hi. Hi. Slowly. Hug, Dora, hug. Sorry. Ay, new baby. Ay, may nagsiselos. Ay, new baby. Oh. Where are you going? Kau. Ini bangun Dora. Dora. Hi, camera, hi. I will not drink. Say hi to the vlog. Hi, say hi. Hi, say hi to the vlog. So ayan, lalabas muna kami dahil hindi sapat yung dala kong damit para ma-maintain si Babu para mainitan si Babu. Dahil sobrang lamig talaga dito sa Hunsa. Negative, noong mga araw na to, nasa negative 9 na to eh. So, lalabas kami at mamimili kami ng jacket ni Babu. So, ayan, nakikita nyo ba gaano kami kasiksik sa loob ng kotse? Dahil yung iba sasama sa amin para mamili na rin para sa mga bata, una. At yung pamangkin ko naman, dahil may mga errand siyang kailangan gawin habang nasa labas din kami.
So, ayan, makikita ninyo ang paligid ng Hunsa. Ito, currently nasa Karimabad kami. At tingnan nyo naman, ang lamig talaga. At kita nyo naman, talaga mararamdaman nyo yung lamig dahil nagyayelo yung mga bundok nila. Sobrang lamig at lahat ng tao talaga dito balot na balot. At ang sarap lang na humigop ng sabaw. So, yung panahon na to, meron silang ginagawang celebration. At kaya may mga parang banderitas, parang fiesta, no? Kung isipin ninyo. At ayan, parang Pilipinas din, may wire-wire din sa mga ano nila, poste. Ganyan. Ganyan yung tsura ng paligid nila. Yung kalsada nila, ito. Umupo talaga ako sa harap ng sasakyan dahil ito ang gusto kong makunan. Makunan yung buong paligid ng Hunsa. Dahil lagi ako nasa likuran. Dito kasi sa Pakistan, ang pinapaupo sa harapan ng sasakyan is yung mas nakakatanda. Kung sino ang pinakamatanda sa grupo, siya yung uupo sa harapan. Kahit sa pag-upo sa kotse, meron din silang sinusunod na parang rules or culture thing. So, ayan, yung daanan. Papakita ko sa inyo ito ng buo para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura talaga dito sa Hunsa na hindi lang puro bundok o puro mga farm. Makita nyo rin yung lifestyle o yung kabuhayan o yung totoong nangyayari sa paligid. So, napakaulap ng mga oras na to. Kaya, tingnan nyo naman ang mood. At ang weather na to, bed weather talaga. Ganito yung masarap na magstay sa loob lang ng kwarto. Ganitong weather. At ayan, pinatigil ko muna si Sudi sa pagdadrive. Sabi ko, gusto kong kunan sa video na to ang lugar. Tingnan nyo naman, ang ganda ng paligid. Diba? Kahit napakamakulimlim ng mga ulap. Pero tingnan nyo naman, oh. Ang ganda. So, ayan, biyahe na ulit kami. Sandaling-sandali lang talaga. Dahil nga hindi kami pwede magtagal sa labas. Dahil nga may mga gagawin din si Sudi sa pagtulong doon sa dito sa Hunsa. Ewan ko anong activities nila nung mga araw na to. Pero lahat talaga ng mga estudyante nasa labas at naglalakad. Nakalimutan ko itanong din sa pamangkin ko kung anong meron ng mga araw na yan, ng mga oras na yan.
So, nandito na tayo sa pinaka-market nila. Ang tawag sa lugar na to is Aliabad. Dance! Yes, dancing! Wow! Popo yan? At kung mapapansin ninyo, puro voice over ako sa vlog na ito dahil nagpapatugtog po si Sudi habang nagdadrive. So, ang hirap magsalita, tapos naririnig ninyo yung pag-uusap nila o yung tugtog nila. Baka makopyright kasi. Yun ang iniisip ko. So, puro voice over lang tong vlog na to. Pero paparinig ko rin sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Para magka-idea kayo kung ano yung mga pinapatugtog nila. So, ayan. May congestion dito. May nagaganap na traffic. Dahil two-way lang sila at it's Friday. Pag Friday dito, busy lahat ng tao eh. Lahat sila nasa labas. Ewan ko ba? At sa sobrang safe dito sa Hunsa, hindi na nila nilalak yung mga bahay nila, yung mga pintuan ng bahay nila. Kasi nagstay kami sa bahay ni Apa Aklima, hindi niya talaga nilalak yung bahay. Sabi ko talaga, wala kayong lock dito. Sabi niya, safe dito. Walang papasok dyan. Sabi ko, wow! So, na-amaze ako. At totoo naman. At dito rin sa Hunsa, mapapansin ninyo, wala kayong makikitang mga pulubi. May nakita na ba kayong pulubi dyan sa mga dinaanan natin? Wala, diba? Dito talaga ako nakita na walang namamalimos, walang pulubi, walang gusgusin. May gusgusin siguro dahil nga mga bata normal. Pero yung masabi na talagang naghihirap, na wala talagang makain, ganyan, na nanghihingi ng pagkain, wala akong nakitang ganun dito. So, may pagka maayos yung lugar na to. Kung ikukumpara sa ibang lugar ng Pakistan. Nakapunta na rin ako sa Rawalpindi at saka sa Islamabad. Doon nakita ko talaga ng mga bata na namamalimos. Dito wala. Wala akong nakita, wala akong napansin. As in, mashallah. Yun lang talaga, alhamdulillah. Ganon yung pamumuhay nila dito. Isa pa pala, sa pamilya side ng asawa ko, sobrang pinagkakatiwalaan nila yung isa't isa. As in, kasi yung kapatid ni Sudi, si Anita, binigay niya yung ATM doon sa pinsan nila at pinag-withdraw. Binigay yung password, bibigay mo lang yung card mo, tas yung password, sasabihin mo magkano i-withdraw. Withdrawin nila. Walang labis, walang kulang, may kasama pang resibo. Ha? Sabi ko, nagulat ako. Samantalang sa Pilipinas, yan, kahit nga si mama, hindi ko nga pinapaalam yung password ko. Tapos dito kani-kanino mo lang ibibigay yung card mo, yung password mo sa mga kamag-anak mo para mag-withdraw para sa'yo. Galing lang, taas ng tiwala nila sa isa't isa, 'di ba? Na-amaze lang ako sa ganun. So ayan, napapansin niyo yung mga tinda nila, karne, halo-halo dito eh. May karne, tapos tapat niyan bangko, tapos mga sasakyan, mga motor, halo-halo yung mga nagtitinda dito, tabi-tabi. Wala silang designated na, ito puro karne lang, o ito puro mga bangko lang, o ito puro mga ganito, 'di ba? Sa atin hinihiwa-hiwalay, 'di ba? Dito magkakasama sila sa isang pinaka-lugar, isang buong lugar. Katabi ng pharmacy, grocery, tas bangko, tas mga motor parts, kotse parts, tapos meron kang makikita mga tinda ng gulay. Ayan, 'di ba? Tinda ng gulay, tinda ng karne. Tas ang katabi niyan, pharmacy. At nandito na kami sa unang shop na pinuntahan namin dahil bibilhan namin yung buong pakay namin, kaya umalis kami ay bumili ng jacket ni Babu. So ayan, pinapapili ko siya kung anong gustong jacket. Syempre, bata pa, hindi pa makakapamili. So ayan, nangungulit lang. Sa sobrang kakulitan, tingnan nyo naman ang pinagagawa. Napakakulit talaga. Lahat na lang ng hanger gustong hawakan. This one? Which one you want? Sorry. Alian. Kakak?
Hello. He's taking up. Wait. Choose with the hood. Hood? Yes. Show to Baba. Show to Baba. No. Not that one? This one, tatayo. Yeah, clothes, right? Yeah. Yeah. White. Yes. There, Baba is there. Baba is there. Show to Baba. Not the black one, tatay. No, not good. Yes. Oh, it's heavy. This one for you, not Kaka. For you. For you. So, ayan. Sunod-sunod lang talaga ako sa batang to. Tapos, ang tatay naman niya, siya na yung pumili. Wow! Doltasan! Wow! You have better this one. Wow! Doltasan! Wow! No. So, ayan, babayaran na ni Sudi yung binili para kay Babu. Bumili siya ng isang set para kay Babu at isang jacket na makapal para kahit papano mainit-initan siya dahil ang lamig talaga. Ang kamay ni Babu ang lamig din, parang yelo. May I see your jacket? May I see your jacket? May I see your jacket? Show your jacket. Nice jacket. Do like this, do like this. So, pupunta naman kami sa ibang shop, sa ibang tindahan. Dahil yung bilas ko is mas marami yung anak, 4 yung anak niya. So, bibili siya doon sa ukay-ukay. Huh? Yes, uso pala din dito ang ukay-ukay. At saka, winter na kasi, kaya marami nang naglalabas ang ukay-ukay. So, ito yung pinasok namin na isang shop. In fairness, malaki at saka marami talagang choices. Noong umpisa, nag-aalinlangan pa ako pumasok. Talagang safe ba? Parang ganyan. O malakas ba yung mga amoy? Ganyan. Diba, may amoy naman talaga yung ukay-ukay. So, okay naman pala. Tsaka, ang ganda ng choices nila. So, dito pa kami ngayon sa ukay-ukay. Uso din pala ukay-ukay dito, no? Mamimili kami ng mga jacket. Kasi malamig na. Wala masyadong pambili yung bilas. So, ayun. Namimili siya ng jacket para sa mga anak niya. So, ako tingin-tingin lang. Kahit sa Pilipinas, mahilig ako bumili ng ukay-ukay. Pero dito kasi parang nag-aalinlangan ako bumili ng ukay-ukay. Pero sige, tingin na rin tayo, diba? Baka may makita tayong jackpot. So, may nakita ako, Old Navy. O, diba? Gusto ko kasi may, packet. Kaya okay na to siguro. Ito na lang. Tsaka mahaba siya. O, diba? Kasi yung jacket ko, maiksi lang.
Hanap pa tayo ng iba. So ayan, napamili na rin ako, namimili na rin ako para bumili. Na-attempt ako kasi nga, ang mura. Ang mura lang niya, imagine. Itong jacket na napili ko, nasa 300 o 400 rupees lang. O magkano lang yun, nasa 100, 100 pesos lang. Kaya napakamura. Sorry. Doon tayo sa large. Ayan. Ay, pero may sira yata yung botones. Ay, hindi naman. Okay na to. Doon tayo sa large. Large na Old Navy. Suot siya, babe. So, may nakita na ako. So, ayan. Lumibot ulit kami sa iba pang shop. Dahil hindi nagustuhan ni Bilas. So, ito, medyo malaki-laki yung ukay-ukayan na to. As in, nagulat ako, pati mga pati mga sapin, kumot, ang daming choices. So, ayan, napamili na rin kami, bumili na rin kami dito sa lugar na to. At, nakadalawang jacket ako, in fairness. Sabi ko, isa lang jacket ang bibiling ko, nakadalawang jacket ako. So, hindi ko na naipakita dito kung ano yung mga nabili ko dahil gusto ko labhan. Pinapasukat nga sa akin. Sabi ko, okay na ako dyan. Alam ko yung size ko. So, ayan, pati mga kumot, pati sapin sa higaan, bedsheet. Inuukay-ukay din dito. Mga scarf. Bring back na memories na nasa Pilipinas ako na mahilig ako mag-ukay-ukay. Lalo na sa may Espanya. Yan yung mga tinatargetan ko na namimili ako. Quiapo, pagpupunta ako ng Quiapo, namimili rin ako sa ukay-ukay doon. Tapos na kami mamili. So, ayan. Pabalik na kami. Mabilis ang bili lang. Wow! Wow! You said wow? Wow! Eat. Eat your banana. Sarap nito, mainit-init ka. You want some, tatay? Mama po, hindi mo. ano? Mama git, dali mo. Git, dali ba bakas may ba? Dali bakas may ba? Dali bakas may ba? Ajuan mo na, ajuan. Sarap. Mainit-init pa. क्या बाजी वो गरम ही मदद Dali ka pa? Yummy! yummy Siyempre, malakas Yummy! Apa dulu? Ta. Say hi! Apa ta? Say hi! Hi! Apa ta? So, ayan, tapos na kaming mamili at lahat ay gutom na. Yan, napabili tuloy kami ng tandur. Yun ang kinakain namin ngayon. Hinangat-ngat namin sa kotse habang hinahantay pa namin yung iba na bumalik. Dahil lumabas din yung iba para mamili at mabilis ang kain lang talaga dahil may nakahanda ng pananghalian sa amin sa bahay. So, ayan, yung mga nasa loob ng sasakyan, kami lang yung ngumangat-ngat dahil wala pa yung iba. Pampalipas oras at saka para magkaroon din ng laman yung tiyan namin. So, ayan, nagpagasolina na rin kami. Nakakaya naman sa hiniraman namin ng sasakyan, 'di ba? Dahil yung sasakyan namin hindi namin ginamit dahil malaki yun, van yun, minivan. So, ito, hiniram lang ni Sudi yung sasakyan na to sa pinsan niya. At, ayan, lalagyan namin ng gasolina. At ito, pauwi na kami dahil lahat ay pagod na.
Lahat pagod na at gutom na. Yung isang bata sa likuran, naantok na. So, ayan, patas namin maggasolina, uwi na rin kami. At dito na po natapos ang video na to. Sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated na kayo sa mga susunod ko na video. At abangan ninyo, may mas magaganda pa akong mga video na mapapakita sa inyo. As in, na-excite na akong i-share sa inyo ang mga video na yon, ang mga na-experience ko dito habang nandito ako sa Hunza, Pakistan. See you on my next vlog, inshallah. Bye! At sa mga bagong nanonood sa akin ngayon, please subscribe to my channel and help me to reach 100k para makabili na tayo ng bagong camera. Kasi ang dami nagko-comment sa akin na ang pangit daw ng kumakuha ko dahil magulo, masyadong shaky. Hindi pa po kasi gimbal yung camera ko. So, sana tulungan nyo ako, makabili tayo ng bagong camera, diba? Para ma-enjoy natin yung mga scenic view dito, mga gandang view. At nakikita nyo yung background ko, ang ganda ng mga bundok, diba? So, para mas ma-appreciate natin sila, mas maganda yung makakuha natin sa mga magandang view dito sa Pakistan. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. And comment down below kung may mga gusto pa kayong gawin ko dito habang nandito pa ako sa Pakistan o mga gusto ninyong isuggest na pwede natin gawin habang nandito pa ako sa Pakistan. So, dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog, inshallah. Bye! Huh?